I'm Jake. I'm your host together with... Val! Sam! Haven! At kayo ay nakikinig sa... Arkinig! So, kumustahin naman natin ang ating mga guests sa Arkinig. So, kumusta nga ba ang pagiging third year architecture student natin dyan? Okay naman. Siyempre, part ng architecture yung Magpuyat. oo. Mahirap. Pero kakayan. Maubusan ng pera. Kakayanan ng sana. So, yun. Sa isa naming subject today sa design type. Tinas kami. Yeah. Inassign kami For a na case mag-study and mag-observe sa city halls. And, ayun, ang napili namin is Santa Rosa City Hall. Yes. Lion City. Yeah, the Lion City. Dami na lugar. So, nagkaroon tayo ng observation sa City Hall. So, meron tayong mga hidang questions sa ating mga guests sa Arkinig. So, ating first question is... How accessible are the spaces for people with disabilities or other special needs? Pagpasok mo pa lang actually dun sa mismong entrance, parang yes, Yeah. guardhouse sa City Hall, is makikita mo na yung sidewalk nila is merong tactile treatment na Na for, parang guide for blind. Yung purpose din kasi nun, para ma-distinguish yung mga blind na yung pag tumawid sila doon, once naman na-feel nila yung texture na yun, alam nila na daanan yun ng kotse. Parang hindi sila malikaw kung saan yung daanan ng kotse at daanan ng tao. Okay. Tsaka yung makikita agad yung mga wheelchair ramp na agad. mga PWD ramp. Although parang lahat naman ng building meron. Pati sa loob ng mismong building, meron sila mga elevators. Very accessible talaga siya sa mga mga PWD dito. Yeah. Pero ano yung height nung nila? Elevation, no? No stairs? Or Parang how? ilang step yun? Yung sa Parang sa slope? 3? Oh, Yeah, no, 3. siguro mga nasa, ilan? 450. Height? 450 millimeters. Ah. Okay, for our next question is... How does the design of the City Hall promote safety and security? So, sa pagka-enter pa rin, nandun agad yung guardhouse and the gate. Yung entrance niya napaka-narrow, di ba? Means, dun sa narrow entrance na yun, ma-regulate ng guard. Or kung sino yung napasok and lalabas. Pati, Parang one way lang talaga siya, no? Kapag entrance mo, parang ito lang yung kotse na pwedeng pumasok. bawal magsabay, bawal kaya, Tsaka yung mga gilid niya, di ba? Nakaano siya, yung may fences. Yeah. Di ba dalawang guard yung doon? First sa Oo. main entrance, Sa main tapos entrance, yung tapos- check-in. Yeah. Hindi ba kada building yun? Oh, Yeah, pero kada floor din. Pero may guard, tas may mga nag-a- guard din, may mga nag-a-assist. sana information. Tapos, diba, before ka pumasok, maglalag ka. yeah, Tapos may bibigay sa'yo na paper, yung stop. Stop. Tapos kada enter mo ng second floor, kada floor, hihingi nila yung stop na yun. kaya mas na-ensure talaga nila yung sino yung Kung sino yung nagpapasok. pumapasok dun sa Tapos kung ano yung kung ano yung agenda. purpose. Yeah. Gano'n. Tapos may kapapansin mo din yung surveillance camera nila. Yes. Ang dami. Ang dami, as in. Yung, di ba, dito yung fire sprinkler, katabi kasi yung Yeah. We have also fire alarms. yung Fire extinguisher. Yung fire accident ka is madali ma-access. yes, like Every siya, floor, like, Oo. bukas siya every floor. Hindi siya Yung fire nakasarado. exit. And meron din, di ba meron ba isang exit sa kabila? ano siya, parang extension siya sa kabilang. Okay. Para hindi na bumaba. kasi parang ano yung naka-station na security guards. Tapos yung mga staff din mismo, di ba? May tatanong kung ano Oo, yun nga, tinatanungan. para tutulungan ka kung maliligo ka na ba. Kanina yung nag-observe tayo, may nagtanong sa atin, saan daw tayong pupunta? Yeah, saan Sabi bababa? natin nag-observe. Oo. Ay, bababa. Tutunta.
nahalata agad nila kung sino yung baguhan ng business, kung sino yung Yes. CS. For our third question, What are the key services offered by the City Hall to the public? Sa based on observation namin is, sa ground floor, parang nandun yung mga spaces na parang for public use talaga siya. Like yung sa mga about sa tax, gano'n. Yun yung pinakamaraming pipilahan. Oo. Kasi Assessor's pagpasok pa office. lang, di ba? Dami ng upuan. Then pagdating mo naman sa second floor, parang dito na andito yung mayor's office, yung general service office nila, pati yung sa LTO. Ayun, so sa third floor, marami rin kasi andun yung mga building official, yung mga accounting office, mga legal office. Yung legal office is yung pinakamalaking occupied Yeah. space. Alam mo kung sa buong floor or sa buong building. Kasi sila bibigyan ng legal advices. Tapos nandun pa yung komitaryo. Then merong GSO, criminal office. Tapos nandun din sa third floor yung scholar and urban development council office. Yung marami rin yung mga services offered sa City Hall. Tapos yung sa fourth floor naman, nandito na yung parang more on private part ng building. Kasi parang dito, ang pwede na nakatang mga pumasok is mga nagtatrabaho talaga sa government. I mean, dun sa City Hall talaga. Like yung nandito yung budget office, yung planning and development coordinator office nila, yung internal audit, tsaka yung sa city environment and natural resources office nila, pati yung employees purpose cooperative nila. Then, pagdating mo naman sa fifth floor, sabi nila dito is parang under construction pa ata siya. Pero nandito yung councilor's office, yung mga konsehal. Tapos nandito din yung vice mayor's office. Meron din daw silang tourism and library. Yung library nila is hindi lang siya sa may pinaka City Hall. Meron din daw sila sa building A and C, no? Kada building. Kada building, meron silang library. And dito mo din maano yung sa franchising. Dun sa pinakalikod naman ng building, before mag-parking, nandun yung area na yung mga free check-up, dental check-up, mga animal bite center, yung birthday. yung birding. Then, before din nun, nandun yung cafeteria. Yeah, cafeteria. Tapos yung relief goods. Yeah, relief goods. Tapos meron pa yung sa parking nila, yung ano yung tawag doon, yung multi-level na Oo, parking. Fourth question. Lang aesthetic to, yung mga lawa. How are the spaces within the City Hall organized and utilized? Ayan, kagaya nga nung sa doon sa third question, kada taas ng level ng floor is pa-private ng pa-private. Yun yung napansin namin. Kasi sa first floor, maraming tao. Pero More on for public use siya. pataas ng pataas, the more na-observe namin ang konti talaga ng tao. Kasi yung sa pinakataas, yun na yung mga staff and officials. Talagang in-organize nila para Hindi na, parang Parang convenient hindi na din hassle Oo. dun sa sa mga tao na users na. pababa-baba, Oo. ganyan. Then, syempre, yung mga with disability din, di ba? Oo. Na mahihirapan. Yes. And then, napansin na rin yun sa may part ng yung sa part ng restroom nila is nasa yung iisang lang talaga na parang So, Isang part, pwesto. yeah, isang Naka-fix pwesto kada doon. floor. Naka-fix. Same with the fire exit. Oo, kasi Magkatabi-tabi. magkatabi. Oo, So, kaya kahit nasa tago siya, hindi naman sa completed tago, yung parang nasa gilid siya, may kita agad ng mga user na, ay, may fire exit dito. Yes. Parang, nila, malalaman nila na fire exit. Tsaka, di ba yung napansin din yung kapag parang may open space sila na parang magsi-circulate yung air. Parang Air. nagsisilbi siyang airwell na. Oo. Yeah. Parang makikita mo lang gumamit lang sila ng aircon sa loob mismo ng office lang. Pero yung sa pinaka-hallway na dadaan mo, mahangin siya. Yeah, meron din mga extra fan.
kada waiting area, di ba? So, hindi ka init. Like, Kasi yung ginagamit nila sa mga eaves nila, pati sa mga outside na roof, di ba parang transparent? Para, Parang plastic. Parang plastic. Para para pumasok din yung natural light dun sa hall. para less use ng electricity. Okay, for our last question. Are there any spaces that are congested or underused? For me lang, nung napansin ko kasi maulan ngayon, di ba? Sobrang lakas ng ulan, nabutan kami ng malakas kanina. Doon sa may bandang labas sa main entrance is like tipong-tipong yung tao para magpatila. And doon napansin na parang hindi siya effective na walang waiting area Sa labas. sa labas. Kasi Nasa loob lang. oo, sa loob lahat. Tapos, syempre, parang kung nakikita ka lang ng mag-pick up sa'yo, ganyan. Tapos, ayun nga, yung mismong space na yun is for pick up and drop off lang. Kaya, parang nakakatakot din yung mga sasakyan, ganyan. Tapos, may mga tao na naghihintay. Mag-adjust pa. So, yung mga upuan nila, nasa loob talaga, wala sa labas. Paano kung may mga marami nakabilang sa loob, edi wala ka nang waiting area dun sa labas para mag-pick up ka. Tsaka dun sa, sa roof, yung sa outside roof, meron namang shade, meron namang parang yung para ma-protect sa ulan. Kaso nga lang, hindi siya ganun kalaki para ma-protect talaga yung, di ba kasi sa rain, yung mahangin, yung hampas ng hangin. If flat kasi yun, ganyan. Tapos, for example, ito yung rain, pag ganun, mababasa pa rin yung hindi siya yung hindi talaga protect. Katulad dun sa, yung napansin natin dun sa, yung first entrance sa guardhouse. Di ba ganun yun? Yes. Walang protection. Ay, o nga pala, speaking dun sa guardhouse, napansin din namin yung sobrang, sobrang liit ng space. Di ba yung dalawang guardhouse yun? Pinaka-entrance, tapos yung pangalawa, yung nagche-check nung car. Yung mga car. Yeah. Okay naman siya, pero parang ang liit lang ng space. Kasi, Upuan lang. Upuan lang. literal na stable. upuan lang siya. Tapos, Sa likod niya is yung... literal na sa likod, yun na yung pintuan ng restroom. That's true. Saan ba doon? Yeah, yung parang naglilipat sa 5th floor. Sa other day. Yung storage. Yeah. Yung mga storage. Parang kulang sila sa storage. Oo, kulang sa storage. Kasi malaki naman yung hallways nila. Ang nangyari lang, nagiging masikip gawa ng nasa gilid yung mga ini-store nilang, kunwari, yung Mga mga files. Oo. ganun. Oo, yung mga files. Equipment. Yes. Tapos yung mga in-store nilang files and mga documents na nakapile up, malapit siya sa fire exit. So, meaning kapag may nagka-fire or Baka magka-stampede. Yes. nagka-emergency, di ba malapit? Yeah. Dito. Tapos nandito yung mga file lang. Parang mahirap makapasok doon sa fire exit kasi nandun yung source ng fire. Yes. Yung sa parking naman, okay lang. Like, so na may parang na-occupied na yung, like for example, yung PWD ramp. Di ba may nag-park doon sa mismong harap? So, paano siya Paano ma-access kung may nakapark na motor or car doon sa mismong Yes. Oo. Ramp. Pati, ayun nga, meron silang multi-level parking, pero may nakapark pa rin sa gilid ng mga sidewalk. Kaya, Baka kasi siguro nalalayuan yung mga users sa parking center. Yung multi-level. Tapos paano yun yung pagkakapark, hindi na mataanan ng tao Oo, yung yung sidewalk. yung parang naka-sidewalk. ano naman talaga yung sasakyan. Nakasampa rin siya sa bangketa. Pero sana din maging strict sila doon sa park kasi Oo. nagiging Talagang- crowded yung open area. Ayun sa PWD, diba? Paano pag hindi na ma-access? Hindi na makapasok. Lalo na yung yun, sa tamlay. Kunyari, may line na. yes, doon sa may Baka, factory. Hindi kung niya may nakapark doon na kotse, baka hindi niya ma-detect ma-place yung kung kasi nakaharang. So, how's your overall experience while visiting the City Hall? Okay siya. I mean, visiting. As a visitor na Yeah. taga-ibang bayan. Yes. Alala, 3 lang do. Kasama po ako.
Okay naman, natuwa nga ako kasi pansin ko talaga na yung mga parang kada branch ng government. Yeah. May May nag-active. merong office, merong talagang window na hindi kayong papasok-pasok kung saan-saang office, diba? Tapos kada liko, meron sila mga signage, ganyan. Kaya hindi ka maliligaw. Tapos very attentive din yung mga staffs. Kasi ko naman sa structure, maganda siya kasi na-incorporate din nila talaga yung Santa Rosa art. Yes. Diba? yes, Sa yes. ceiling. Oo. Ceiling. Oo, ang ganda. Galing. Sabi ko, ang galing. Talagang, alam mo yun, tinapakilig talaga nila yung Santa Rosa as parang landmark na sa kanila. So yun, pinakayan Lion City na yung nasa harap. Oo. Tapos ang ganda kasi meron din silang green space Sa Sa loob. loob. And sa loob. Oo, Sa mini loob. courtyard na. Ganun, parang may mini. Yeah, yun yung courtyard, mini courtyard. Parang mini park yan. Diba? Kaso, di ba nga umulan nga, Oo. medyo hindi lang elevated Ayan yung sa part ng sa door. Oo, So, sa medyo loob. napasok yung tubig sa Galing loob. dun sa courtyard. Yes. Kasi Pero maganda yung thought na may gamot. Kasi kung kunyari, nasa loob ka, parang nasa suffocate ka sa pwede ka lang lumabas. Doon. Tama. yung Muni ka. yung courtyard na yun, parang nagmumukhang malaki yung space Oo. Tsaka yung ilaw, doon din ang gagawin. Parang Natural. ang lamig sa mata na hindi lang panay office makikita mo. Parang break sa Ang kulang na lang nila dun yung ibababa nila ng konti. para hindi na Hindi mag-overflow yung pag Tubig. Ano Parang gano'n. pa ba? Tsaka mabilis siya ma-navigate kasi maganda yung shape ng building. Parang Yes. rectangle Ikot lang. Yeah, paikot lang siya. Paikot lang. Tapos, kapag kada floor, may magtatanong sa'yo, saan po yung Tapos ito. Hindi ko dun sa parang nililigaw na Tapos kada, meron nakalagay, diba? Kung anong office yun. Ang dami pang kada pinto, pinakalagay kung anong office. Operable. Pero may mga windows. windows. Bale, pwede siyang ma-open, pwede May mga ma-close. Diba? space Pag na kailangan ng additional ventilation, bubuksan lang yung awning window. Tapos yung overall facade, tsaka yung itsura niya, maganda kasi Ang modern. ang modern tignan. Tapos malinis. ang modern yung tignan, pero nandun pa rin yung pinaka-team nila na which is yung Santa art, Rosa sa art. Santa Rosa Arts. To end our Artinig podcast for today, ano yung RT lesson natin ngayon? After visiting the City Hall as an architecture student, so ano yung suggestion? Or things Or to call to improve. action. Yeah. Call to action na if Pwede nyo mag-design tayo masuggest na or ma-implement? sa ating design. And siguro yung mga exposed pipe nila dun sa courtyard. Maganda na yung courtyard kaso nga lang may eyesore dun sa yung exposed para sa host yata yun for gardening. Tsaka yung parking din kasi. Siguro may reason kaya hindi sila dumidiretso doon sa malay mo baka under construction pa yung parking. Bale, hanggang second floor lang. Kaya At least sana may nag-observe. nag-observe sana dun sa yung proper parking area. Kasi hindi lang basta-basta ng parking. Okay, sinisunod. Yung sa akin naman is yung sa ground floor, yung sa may tax part, parang make-up shift na lang yung space na doon kasi parang hindi siya parang talaga sa plano nila. As in yung sa tax. Parang walls. Mga wall, No, na shelf, lang, shelf. shelf na lang yung naglalagay ng boundary. Yung parang partition. Oo, yung partition. Ano pa ba? Meron. Ano pa ba? Ay, yung sa may hagdanan, ewan ko kung sa akin lang. Parang kasi sa isip ko kasi, dapat parang dalawa ata tapos yung access hagdan. Hindi lang isang hagdan or tapos dalawang elevator. Parang mas okay ata if dalawang hagdan. Yun lang. Yung sa akin naman is, siguro yung sa lighting din. Parang pagkapasok mo kasi ang dilim na. Parang dim light Madilim siya dun sa bandang sa hagdan din. Oo. Yung parang
Dapat nga mas maliwanag din kasi for safety reasons. Although merong window, ang minimal lang din ng light na pumabasok. Oo. Kasi Kaya, Hindi rin nakakatulong yung ilaw doon kasi parang sobrang saturated ng ilaw. pang yellow light siya. Kasi opposite Warm light. yung hagdan dun sa courtyard. Yung courtyard yung pinakamaliwanag. Wala. Kaya siya nakabutan ng light. and medyo tago din kasi yung part ng hagdan. Solution Ayun nila. yung palakihin natin yung sa may guardhouse. Yun, yung sa part ng guardhouse. Kasi nung nakita agad natin, alam natin hindi siya convertible na ano. Parang as ano na siya, as a purpose lang. Oo. Na may What if, tambayan ano lang siya, card. 12 hour shift. Parang hindi siya comfy in a way. Functional, pero hindi siya comfortable. And yung sa ano din, yung sa part din nung yung cafeteria nila, sobrang layo doon sa pinaka-building. Tapos parang ang dilim ang init. Oo. Kaya parang, siguro, hindi ka napisipagan pumunta. Kasi ang layo, di ba? Layo Oo, ng tawid na kainan. ba? Hindi pa natin malalaman na may kainan. Kung hindi Oo. pa namin inikot Oo, siya. hindi pa namin. Stag ko siya. Siguro kasi may mga, parang doon mas maraming tao na pupunta sa health center. Parang ang focus lang ng cafeteria is doon para doon sa mga napunta doon sa center para Yung mga napila doon. Pero paano naman kasi yung mga staff? Eh, di ba may nag-iikot ng mga vendors? May nag-aalok pa nga. Ayun lang. Yun lang. Yun lang. Pero Pero hindi siya paano kung pag nagutom space sila, talaga. hahanapin ba Sabagay. nila yung vendor? Ayun, yung sa plant box kasi nila, pansin namin, wala siyang drainage Yeah. system. So, Kaya siya nagkakamon. paano siya, paano ma-drain properly yung mga plants na magagamit diba? Siguro, parang improve din nila yun. Baka dati naglagay na sila doon, tapos tinanggal nila kasi wala drainage. Oo, diba? Parang sayang lang. Kasi, dagdag din yun sa aesthetic and sa Ventilation. ventilation, diba? Tsaka ano rin siya, protection din sa ring. Na parang incomplete siya tingnan, diba? Mm. Pag titingin ka. Tsaka yung ibang roof doon na, parang butas siya, na parang bitin, ganyan. Kaya nga sinabi sa atin nung kay kuya dun sa third floor na dahan-dahan dun sa part na yun kasi madulas. Madulas. Once again, I'm Jake. I'm Val. I'm Sam. I'm Haven. Thank you sa pagsama at pakikinig sa Arkinig! Bye-bye! Like and subscribe!